So dahil maraming mga nagtatanong at nangangamba and also nalilito kung paano nga ba talaga mag-setup ng China Room phones, ginawa ko na tong video na to para ipakita sa inyo kung paano nga ba mag-setup ng China Room. So lahat ng China Room na na-review ko and also nandito sa studio, gantong method yung ginawa ko. And don't worry, itong method na to is applicable sa lahat ng China Room phones na meron ngayon or bibilihin ninyo. Kaya kung naka-China Room phones kayo ngayon or kaya meron kayong paparating na China Room or bibili kayo ng China Room, tamang-tama sa inyo itong video na to. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. So, ganito yung kinakailangan nyong gawin sa una ninyong bili ng China Room ninyo. So, unang-una dito sa part ng setup, ganito yung makikita natin. I-click nyo lang yung icon button or yung parang Chinese character sa taas. Click nyo lang yan, and then select lang natin yung English language. Kasi in default, Chinese characters yan, or Chinese yung makikita natin na word dito. And then click lang natin yung Get Started with Origin OS. So pag nandito na tayo sa part na to, i-agree lang natin itong mga to. So kapag nandito na kayo, kailangan nyo lang siyang i-connect sa Wi-Fi ninyo, okay? So, i-connect ko lang yung akin. So ngayon, once connected na tayo, i-click lang natin yung next. And then dito, i-click lang natin yung skip. So pagdating dito, wala tayong ibang option. Sa ibang mga China Room, wala naman tong part na to, hindi kayo nire-record mag-sign in. Syempre, wala naman tayong Bibo account. Click nyo lang yung no Bibo account. And dito sa part na to, sign in later, click lang natin to nasa ibaba ng registered Bibo account. And then click nyo lang yung not now. And then after nyan, okay na tayo. Nandito na tayo sa services recommendation. Next nyo lang yan. And then after that, skip nyo lang to. And then dito, pipili tayo ng navigation control. So bahala kayo kung ano yung preferred ninyo. So akin, mas preferred ko yung full screen gesture. And then go to Origin OS na tayo. And then after nyan, okay na tayo. Nandito na tayo sa loob ng Origin OS. And then connected na rin tayo sa Wi-Fi. And then after nung setup na yun, yung next naman natin gagawin is i-install natin yung ating Google Play Store. So, madali lang naman yun, pero medyo nakakalito ng konti. So, bear with me mga kaparekoy. Click nyo lang yung default browser nila, which is yan. Yan yung default browser. Click nyo lang yan. And dito, medyo nakakalito ng konti kasi more on Chinese characters. Baka ma-overwhelm kayo. Don't worry, madali lang naman. Click nyo lang yung search button nila dito. And then, makikita ninyo dito na iba pa yung setup ng keyboard natin or yung layout ng keyboard pang touchpad siya. So, ang gagawin natin, click nyo lang itong parang keyboard icon sa taas. Yan. And then, click nyo lang or hanapin nyo lang yung English T26. Okay? Yung 26 characters. And then, mapupunta na tayo sa part na to. Ngayon, isa-search natin. Just search Play Store APK. Ganyan. Play Store APK. Then, click nyo lang yung parang Chinese icon dito para i-search. And then, ngayon, para hindi kayo malito, click nyo yung pinakauna. Okay? Yung pinakaunang lalabas dyan. Click nyo yan. And then dito, i-click nyo lang yung green button. Most likely ito yung makikita ninyo sa una yung setup kasi ganito lang din yung nakikita ko pag nagsa-setup ako ng ibang China Room. Then click nyo lang yung download. And then dito, antayin nyo lang siyang ma-download and then syempre i-install lang natin. By the way, take note lang, merong ibang mga phones na medyo mahirap mag-install ng mga APK or may iba pang mga China Room na medyo nahihirapan tayo mag-install ng APK. Meron tayong mga i-disable na part pero don't worry, nandun lang din naman sa settings part or nandun lang din iaasa inyo kung gusto nyo bang i-install to or hindi. Anyway, dito, always allow lang natin. And then sa part na to, antayin lang natin siya mag-install. Yan, ito yung sinasabi ko. And then click nyo lang yung continue installing. And then ngayon, after natin siya mag-install, click lang natin yung open. And then dito, pagka-click natin ng open, mapupunta tayo sa Google Play Store at ang unang-una nating gagalawin dyan or unang-una nating gagawin kapag nandito na tayo is mag-sign in ng Google account natin. So ngayon, i-skip ko lang dito at mag-sign in muna ako at ipapakita ko sa inyo yung next step. So ngayon, kapag nakapag-login or sign in na tayo sa Google Play Store natin, yung unang-una agad nating gagawin is i-check if meron pa tayo ditong Google Play Services update. Meron kasi minsan na need natin siyang i-update kasi hindi pa latest yung version ng ating Play Store pero most likely hindi naman sila nagpapakita. Pero kung meron, click nyo po yung update kapag may lalabas dyan. So kapag di lumabas, pwede naman natin i-search. Search nyo lang yung Google Services. Yan, ngayon, hahanapin natin dito yung mga Google Services app, then i-install muna natin silang lahat para mabilis. So, ito kasi yung mga essentials. So, una, itong carrier Google Services, install natin yan. Next naman itong Google Play Games. If merong mga nakabind account dito, install din natin yung Google app and then install natin dito yung iba pang applications na ginagamit natin kagaya ng Chrome, kagaya ng Gmail. By the way, ganito nga pala yung lineup ng pag-i-install ko. No? Inuuna ko muna yung mga Google Play Services na gagamitin ko kasi long-term review yung ginagawa natin sa mga device. Then after that, next naman natin gagawin is i-install natin yung Gboard. Okay? Kasi medyo nakakalito yung setup neto at sometimes hindi siya napupunta doon sa 26 character lalo na sa mga Redmi phones na try ko before. So medyo nakakalito ng konti. And then after natin siyang i-install, ang gagawin natin, i-open natin siya at isi-set up agad natin siya. So enable muna. Yan. After natin i-enable, okay na yan. Select input method, click natin yung Gboard.
And then dito, done natin siya. And then after nyan, yung next ko naman ginagawa para hindi na nakakalito, sineset ko na as default yung Gboard natin at saka yung Google Chrome para sila na yung maging default application ko pagdating sa input and also sa browser. Ngayon, ang gagawin lang natin, punta lang tayo ng settings, search lang natin yung default apps, and then dito, hahanapin lang natin yung browser section, and then isi-select lang natin dito yung Google Chrome. So kung mag-open ako ng links or meron akong mga website na i-open, automatic na Chrome yung lalabas. So hindi nakakalito. And para sa inyo rin yun mga kapare ko. And then pagdating naman sa input, double check nyo, sometimes kahit na inactivate na natin itong Gboard, hindi siya yung nagiging default input keyboard natin. So dapat i-double check yan kasi baka malito kayo once na gagamitin nyo na yung keyboard niyo. So para ma-sure lang naman. And then after that, tapos na tayo dyan. Then after that, pwede na tayo mag-set up or pwede na nating linisin itong mismong home screen natin. Unang-una kong ginagawa most likely is pinag-uninstall ko lahat ng mga bloatware application na yan kasi napakadami niyan. And ito rin yung isang cons talaga ng mga China-ROM. Ngayon, napakasimple lang naman. Just long press and then uninstall. Yan, uninstall nyo lahat. So, meron ding madaling option na pwede natin silang uninstall lahat. Iganto nyo lang yung finger ninyo, parang pa-zoom in, pa ganyan, and then lalabas to, yung gantong option. Isi-select nyo lang yung mga bloatware application na alam nyong bloatware, kagaya nitong mga to. Yan, madibilis lang yung mga yan. And then lalabasan tayo, and then click lang natin yung uninstall. Yan. And then automatic uninstall na silang lahat. So, syempre, kapag may nakita pa kayo, ganun lang din yung gawin ninyo. Ganun lang ka-basic. Yan. Ganun lang din yung gawin ninyo. Kaysa isa-isahin nyo pa, medyo matagal yun. Yan. So, hanapin nyo lang dito yung mga bloatware application, then uninstall lang ninyo. Kaso nga lang, meron din dito mga built-in application na hindi natin pwedeng i-uninstall. Kagaya na lang na itong B App Store, hindi naman natin yung ginagamit. So, ang gagawin natin dyan is App Info, and then click nyo lang yung force stop. Yan. And then, ang gagawin natin is, i-hide lang natin siya. Pwede tayong gumawa ng mga folder na naka-hide dun yung mga bloatware. For example, pati itong bibo.com, lagay natin yan dyan. And then, itong video shortcut or Bibo shortcut. Origin notes, if ginagamit nyo, don't worry, pwede nyo pa rin naman ilagay yan dyan. Itong Blue LM, lagay din natin dyan. And then, itong browser din, ilagay din natin dyan. So, so on and so forth. So, basta nagigets nyo yung point, i-uninstall natin yung mga bloatware, and then, i-hide natin yung mga system application na hindi ma-uninstall para mas malinis siyang tingnan. So, let's assume na uninstall ko na lahat ng mga application, yung mga bloatware, etc. Ngayon, ang next ko naman ginagawa dyan is yung pagsasaayos ng notifications natin. Unang-una, marami talaga tayong makikitang notifications dito, lalo na dito sa browser part. Ang gagawin natin dyan, kagaya ng sinabi ko kanina, if hindi nyo pa na-force stop, ipo-force stop po natin yan. Long press, App Info, force stop lang natin. So, in default naman, yung ginagamit na nating browser is Chrome. So, most likely, yung magno-notify dito is yung Chrome natin. But, meron din kasi mga instances na kapag na-open natin siya, automatic na magkakaroon tayo dito ng plug notifications, no? So, wag nyo i-open yan. Kaya, mas maganda, i-hide din nyo yung folder kung nasan yung mga built-in or system application. So, yung next naman, in terms of notification, pupunta naman tayo dito sa gilid. Dito, napakadami nating makikita na unnecessary content or Chinese content na hindi naman natin kinakailangan. So, more on Chinese characters yung mga yan. And for sure, yung iba sa inyo, medyo mapaparanoid pag nakita yan. Pero, napakasimple lang yan, ayusin. Click nyo lang yung settings part. And then dito, lahat na nakikita nyo to is ito-turn off lang natin. Dito sa featured content, turn off nyo lang yan. Automatic, mawawala sila dyan. Zero Life, turn off lang din natin. Itong AI Advisor, turn off lang din natin. And then next naman dyan is yung Top News, turn off din natin. So yung PIN services, wala naman yan. More settings, click lang natin. Auto update cards over Wi-Fi, turn off lang din natin yan. And then that's it. Okay na po yan. And then pagbalik natin, as you can see, wala na nakalagay kung hindi calendar, and then yung step tracker mo, at saka yung AI advisor. So, pinapaturn on pa sa atin, pero wag nyo na pong i-turn on. So, as you can see, malinis na siyang tingnan. So, after nyan, yung next natin gagawin is i-remove natin tong search icon na to, dahil Chinese character pa rin siya. Madali lang yung gagawin natin, long press, then click remove. Widgets lang naman yan. And then, kung gusto nyo ring i-remove to, pwede rin naman, pero most likely, hindi ko na inaalis yan. Pero kung gusto nyo setupan or gandahan yung home screen nyo, layoutan ninyo, walang problema, pwede nyo pong i-remove yung mga yon kasi widgets lang naman sila. So, yung next naman natin gagawin dito is i-enable natin yung drawer mode para kapag nag-swipe tayo from top to bottom, makikita or masasearch natin yung mga application. Madali lang naman yung gawin. So, yan ang gagawin natin. Just long press lang yung screen natin. Yan, long press nyo lang yung screen and then click nyo lang yung home settings. Okay? Yan, long press, click yung home settings and then dito, makikita nyo yung home screen layout. Click nyo lang yan and then click natin yung drawer mode. And as you can see, okay na yan. Click nyo lang yung apply and then switch. And then after that, pwede na natin itong gawin. Yan. Makikita na natin dito yung mga applications na
trip natin. Yan. Nandito na yung mga application. Pwede tayo mag-search. For example, Chrome. Yan. Ma-open na natin siya. Just easy as 1, 2, 3. And then, meron nga rin pala mga instances kagaya nito na bumabalik yung mga widgets na na-remove natin and yung mga application na nilagay natin or tinago natin sa folder. So, ang kinakailangan natin gawin is gawin lang ulit yung ginawa natin kanina. But, pagdating sa mga Redmi phones, OnePlus, hindi ko naman to naranasan. Bukod tangi lang dito sa iQOO phone. And alam ko, meron din ako na-experience sa iQOO phone pero hindi naman bumalik sa ganito. Pero kung mangyari man ulit kapag switch ninyo ng drawer mode, just do the thing na ginawa natin kanina, remove lang natin yung widgets, and then i-hide or create lang tayo ng folder para doon sa ating mga bloatware applications. And then yung next naman natin gagawin is i-disable natin itong global search bar. Bale, kapag sinipe natin to from top to bottom, lumalabas siya. So para ma-disable to, i-back nyo lang and then bumaba lang kayo bahagya, makikita nyo yung settings icon, click nyo lang yan and then i-toggle off nyo yung search bar. And after nyan, good to go na tayo mga kaparakoy na linisin natin yung China ROM na meron tayo. Bale, yung last step na nandito nakadepende na lang sa inyo, kayo na yung bahala gumawa. For example, mag-i-install kayo ng application, games, or kahit anong application sa ginagamit niyo or kung hindi nyo pa nakukompleto yung Google services, install nyo lang sa Google Play Store, hanapin nyo lang yung wala, and that's it. Tapos na. Ganun lang kasimple. So just I said sa simula ng video na to, gantong mechanics yung ginagawa ko sa lahat ng China ROMs na nire-review ko or ginagamit ko dito sa studio. So lahat yan applicable sa kahit anong brand, and mag-iwan ako ng video dito para sa mga kaparakoy natin na nahihirapang mamili ng phone na sulit bilhin ngayong 2025. I-check nyo po to at gagawa tayo ng updated version nito, this 6.6. Anyway, dito ko tatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Peace out. Let's go.